Isang kasapi ng pangkat ang marahang humakbang pasulong, nagpaalam kay Siho upang siya mismo ang makipag-usap kay Bekbok. Diretso niyang winika, malamig ngunit puno ng lungkot, na ang lahat ay tapos na, at panahon na para huminto ito sa kanyang walang habas na gawain. Ipinaliwanag niyang may bigat sa tinig na lubos nang nalampasan ni Bekbok ang lahat ng hangganan ng katwiran at dangal. Samantala, sa ibang sulok ng isipan, muling bumalik kay Sosochang ang mga bulong-bulungan noong araw. Mga usap-usapang palaging inihahambing si Bekbok sa yumaong ama nito, at kung paanong lantad ang pagkukulang niya sa husay at karisma kung ihahambing sa dating pinuno. Ang mga tauhan sa loob ng samahan ay laging nauusap patungkol kay Bekbok, na madalas itong nakakagawa ng maling bagay, at binibilang pa kung ilang beses na itong nagkamali. Sinasabi pa ng iba na magkamukhang magkamukha si Bekbok at ang kanyang ama subalit kabaliktaran naman raw nito sa katalinuhan. Lagi kinukumpara sa kanyang ama kahit na kunting kamalian nito ay ginagawang palakihin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa alaala ni So Chang, nasalayan niyang muli ang isang malungkot na tanawin mula sa nakaraan. Si Bekbok, basag ang diwa at nag-iisa, pinipilas ng walang humpay na panggigipit at mapanuyang paghahambing. Sa pusod ng kadiliman ng kanyang damdamin, kumukulo ang kanyang galit, sumusumpa sa sarili, na para bang tinatanong ang buong mundo kung inaakala ba nitong habang buhay ay mananatili sa trono ang kanyang ama, habang sa ilalim ay pahiwatig ng kanyang matagal ng lihim na pagnanais na agawin ang kapangyarihan. Naisip ni So Chang ang ugat ng sugat sa kaluluwa ni Bekbok, ang mga dahilan kung bakit ito naging halijing wasak at alipin ng sariling ambisyon. Marahan ngunit buo ang loob na sinabi niya rito, na kahit batid niyang kailanman ay hindi nito mapupunan ang yapak ng ama, sinikap pa rin niyang buong puso na suportahan ito, at pinagsisihan ang lahat ng pagtatangkang gawing payapa at maayos ang kanilang ugnayan. Ngayong si Bekbok na raw ang housemaster ay dapat lamang na matuto siyang harapin ang kabayaran ng kanyang mga gawa. Ngunit si Bekbok, puno ng puot at hinanakit, ay sumigaw sa kanya ng may lagablab na tinig. Habang si So Chang na may nanatiling kalmado, saka hiniling kay Yun Siho na silipin ang mga talaan ng salapi na nabanggit kanina. Agad naman tinanggap ni Siho ang talaan at sinuri ang mga nilalaman nito. Napag-alaman niyang may pinaplano palang korupsyon si Bekbok, nagpapalakad rin ito ng illegal na pasugalan, kaya di nagtataka si Siho na magulo ang pamamalakad sa lugar at sinasadya nitong hindi magbayad sa tamang oras. Matapos itong mabasa ni Siho nagsalita at nagtanong ang kanyang ama kung ano ang nadiscover ni Siho sa talaan. Sumagot naman si Siho na gaya ng kanyang inaasahan ay may kainahinalang pinanggagalingan ang mga pondo ng Lotus Group. Bigla namang yumuko at nagpasalamat si Siho sa kanyang ama sa tiwalang binigay nito upang pamahalaan ang bagay na ito. Gaya ng sinabi ni Siho bago pumasok sa lugar na sinimulan niya ito kaya dapat siya rin ang tatapos. Kaya pinuri siya ng kanyang amang si Hilsang sa magandang hakbang na ginawa ni Siho. Pinag-usapan naman ng mag-ama ang patungkol sa bagong pavilion na pinagawa ni Bekbok. Nagsalita ang amang si Hilsang ng may seryosong ekspresyon na nung una ay kunukonsider niya lang itong chismis at walang katotohanang usap-usapan subalit may hinala siyang totoo ito. Ang mastermind sa likod sa mga bagay na ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang maghabi ng hinala si Siho, marahil ay may kinalaman ang Daewon Trading Group sa mga nangyayari. Lumipat ang tagpo kung saan naglalakad sina Siho, Yong M at si Chief Sosokhang. Habang naglalakad mabilis, niyang naalala na ang Daewon ay kaanib ng White Heaven Merchants Group, na tuwirang nakakabit sa makapangyarihang Merm Alliance.
Napaisip siya kung ano na naman kaya ang binabalak ng Murem Alliance sa pagkakataong ito. Habang abala ang kanyang isip sa paglalakbay sa mga tanong, tinawag siya ni Zhou Chang, binatang Panginoon, upang ibalik ang kanyang huwisyo sa kasalukuyan. Napansin ng kanyang tagapangalaga, si Yong M, ang matagal niyang pananahimik at marahang nagtanong kung ano ang mabigat na gumugulo sa kanyang isipan. May pag-aalala at seryosong tinanong pa niya kung bakit nais nitong bisitahin ang isang partikular na payak ng gusali, at hiniling na sabihin sa kanya ng malinaw upang may pagtanggol siya kung sakaling may panganib. Ngumiti si Siho ng banayad, at sa tinig na may paghingi ng tawad, ay winika na hindi pa niya lubos na nalalaman ang dahilan, na kailangan muna niyang tuklasin sa sarili. Sa puntong yun bahagyang naiinis si Yong Am. Lihim na iniisip kung nararapat na bang sapakin niya si Siho kahit isang beses lamang, dahil sa tila pagiging walang malasakit nito. Habang nag-uusap naman ang dalawa, ay kinuha ni Sokhang ang atensyon ng ating bida at sinabi niyang ang tinutukoy na pavilion na bagong pinatayo ni Bekbok ay ang nasa kanilang harapan. Sa kanilang pagdating, nagtaka si Siho sapagkat mas payak kaysa sa inaasahan ng anyo nito. Subalit may kakaibang lamig na tila gumagapang sa hangin sa paligid. Mabilis niyang tinanong si Yong M kung nararamdaman nito ang presensya ng sinuman, ngunit sagot nito'y wala siyang nadaramang kahit sino. Nagpa siya si Siho na pumasok na muna, iniisip na walang ibang naroon. Sa kanilang pagpasok, itinuro ni Zhou Chang na walang tao sa loob sapagkat may kautusan na walang sinumang dapat pumasok hanggang kinabukasan. Sa saglit na iyon, habang hinahanda ni Sokhang ang isang bagay na pinaghihinalaan niya noon. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kalamnan ni Siho, tila may mga matang nakamasid mula sa kailaliman ng anino. Mariin niyang bamulong kay Zhou Chang, sinasabing noon pa'y nararamdaman niya ang kakaibang alon ng panganib na nananahan sa lugar na iyon. Sa tinig na walang alinlangan, iniutos niya sa kasamang Sokhang na manatili sa kanyang likuran, habang siya at ang kanyang tapat na tagabantay ay humahanda para salubungin ang unos na di pa nakikita. Dahan-dahan, sa tinig na animoy malamig na kutsilyong humihiwa sa katahimikan, tinawag ni Siho ang nilalang na nagkukubli sa kadiliman. Inutusan niya itong humarap at lumantad sa liwanag. At mula sa pusod ng dilim, isang figurang nababalutan ng itim, mula sa lelayan ng kasuotan hanggang sa huling hibla ng buhok, ang umusbong na parang bangungot na nagkatawang tao. Isang belo ng lihim ang tumatakip sa mukha nito, ngunit ramdam ang bigat ng presensya, parang usok na pumapasok sa baga at unti-unting dumudurog sa katahimikan ng puso. Namangha si Siho sa husay nitong magtago ng walang bakas dahil hindi nila naramdaman na may tao sa lugar bago sila pumasok, at mariin niyang inutusan ang tao na ihayag ang katauhan. Ngunit sa halip na sagot, dama po sa kanyang pandinig ang tunog ng bakal, isang sandata na hinugot para sa walang kolum na paglusob, at nagpatanto ni Siho na nais ng kaaway ang makipaglaban. Wala nang pag-uurong-sulong. Sa iglap na iyon, dumagundong ang tinig ni Siho sa utos kay Yong M na ipagsanggalang si Zhou Chang. At doon, sa gitna ng silid, sumiklab ang laban, isang mabilis at marahas na sayaw ng kamatayan. Ang bawat galaw ay kasing bilis ng kidlat, ang bawat hampas ay tila humahati sa hangin at pumuputol sa katahimikan. Halos hindi makaiwas si Siho sa unang bagsaw ng atake, isang kamandag ng bilis na hindi kayang sukatin ng mata,
napasambit na lamang si Siho na. Napakabilis ng babae. Nagpalitan sila ng mararahas na hampas at saksak. Ang tunog ng salpukan ng bakal ay umaalingaw-ngaw na parang kampanang humuhudyat ng digmaan. Walang tigil ang palitan ng hampas at hiwa ng dalawa subalit walang lumalamang at walang nadedahado, kaliwat kanan ang hampasan. Sa patuloy na paglalaban ng dalawa makikita sa mukha ng ating bida na nahihirapan ito sa kalaban, sa kanyang isipan na ang babaeng kaaway ay nakapagaan kung gumalaw subalit ang kanyang mga hampas ng espada ay napakabigat at napakalakas, at nakumpirmo niyang ang kaaway ay isang dalubhasang master. Ilang saglit may lumabas na kulay rosas na bagay mula sa espada ng kaaway at naglalabas ito ng amoy ng orchids. Subalit bigla nakialam si Yong M at nagpawalan ng isang atake sa gitna ng dalawa upang pigilan ang kaaway. Subalit biglang umatras ang nilalang, gumuhit ng linya sa pagitan nila, at mabilis na pumihit patungo sa pinto upang makalabas. Ngunit bago tuluyang makalabas, isang bilog na bakal ang kumawala mula sa kanyang kamay, tumalbog-talbog ito sa loob ng silid na kinaroroonan nila Siho, gulat na nasambit ni Siho. Firebomb! Mula sa kanyang dibdib ay sumambulat ang malakas na tinig ni Yun Siho, inuutusan ang lahat na sumubsob at damapa. At kasunod nito, isang dambuhalang pagsabog ang nagpalamon sa paligid sa usok at alikabok, na animoy ulap ng nagngangalit na bulkan. Nang unti-unting hamupa ang kalituhan, lumapit si Siho upang tiyakin ang kalagayan ni So Chang, na sa kabila ng pagkabigla ay nagsabing ligtas siya. Noon lamang napagtanto ni Siho na hindi pala apoy ang pinakawalan, kundi isang bambang usok, isang tabing upang matakpan ang pagtakas. Naunawaan niya na ang tanging layunin ng babaeng may takip sa mukha ay makalayo. At sa tahimik niyang pagninilay, kinilabutan siya sa katotohanan kung ginamit lamang ng kaaway ang buong bangis at lakas nito baka walang ni isa sa kanila ang may kakayahang mabuhay at makaligtas. Maya-maya, mula sa anino sa sulok ng silid, isang tinig ang sumabog, mataas, matalim, at puno ng pagkataranta. Si So Chang iyon, nakaturo sa isang pasimano sa sahig. Wala raw siyang kaalaman kung bakit pinagawa ni Bekbok ang ganitong landas, ngunit tiyak na dinadala nito ang sinumang maglalakbay patungo sa pusod ng Lotus House of Courtesans. Napako ang tingin ni Siho sa mahiwagang daanang iyon, parang sinisid ng kanyang isip ang kailaliman ng dilim. Nakakapagtaka ng ang bagay na yun saad ni Siho sa kanyang isipan. Ilang saglit ng katahimikan at pag-iisip, at inutusan niya si Yong M na bantayan ang bungad pasukan ng pavilion. Siya na may lumuhad at sinuri ang bawat ukit, bawat marka, at iniisip na ang babaeng nakamaskara ay marahil may kaugnayan sa bagay na ito. Hanggang sa tumama ang kanyang mata sa isang palatandaang nagpabigat sa kanyang dibdib. Nakaukit doon ang sagisag ng Doon Trading Group. At sa titig na iyon, damaloy sa kanyang puso ang matinding lamig, isang malamig na kumpirmasyong tama ang babala ng kanyang ama.